Mga ka-Republic, puspusan ang ginagawang preparasyon ng Barangay Ginebra para sa kanilang quarterfinals match-up kontra sa Converge. Mapanganib na kalaban ng Fiber Xers dahil sa kanilang twin tower na sina Justin Aranya at Justin Baltasar. Higit siya ng malakas ang Converge, kundi lang balasubas kausap si Mikey Williams. Trinade ng kupunan si Jordan Heading kapalit sana si Williams, ngunit hanggang ngayon kahit anino nito'y hindi nagpapakita sa Converge. Samantala nakakita ng perpektong pagkakataon ng SMB para makaganti sa Meralco dahil sila naman ang maghaharap sa playoffs. Noong season 48, tinalo ng Bolts sa Philippine Cup Finals ang Beermen. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos padapain ng Barangay Ginebra ang rain or shine at ibulsa ang number 4 position na may kaakibat na twice to beat advantage, ang Converge naman ang pinaghahandaan ngayon ng kupunan ni Team Cone. Puspusan ng paghahandang ginagawa ng Barangay Ginebra para sa kanilang quarterfinals match-up kontra Fiber Xers. Kahit meron silang twice to beat advantage ay hindi nila ito iniisip. Gusto ng American head coach na ituring nilang do or die ang magiging laban nila sa Fiber Xers sa darating na Biyernes, June 20 yan. Mahirap magkampante laban sa isang kupunang tulad ng Converge na nagbabandera ng Twin Tower sa katauhan ni na Justin Aranya at Justin Baltasar. May mga kabataan pang guard sa roster ng Fiber Xers tulad ni Shoni Winston at Alec Stockton na pwedeng sumabay kina Scottie Thompson at RJ Abarientos. May dalawang solid bigs ang Converge, pahayag ni Coach Tim Cone. Aminado ang American mentor, mahirap na match-up sina Aranya at Baltasar kahit meron silang Japit Aguilar at Troy Rosario. Although napatunayan ng Ginebra na kaya nilang talunin ang Fiber Xers, tinambakan nila ng 19 points ang mga ito na magkaharap sila sa out-of-town game na ginanap sa Pampanga, 85-66. Ngunit dapat pa rin silang maging maingat dahil hindi araw-araw ay Pasko, ika nga. Higit pa sanang mas malakas ang Converge, kundi lang balasubas kausap si Mikey Williams. Nagpakawala ng isang mahusay na player ang Fiber Xers para makuha ang former Rookie of the Year at two-time Finals MVP. Itrinade nila si Jordan Heading papuntang Talk and Text, kapalit ng signing rights ni Williams, ngunit hanggang ngayon hindi nagpapakita kahit ang anino ng Phil-Am guard. Pera na naman ang dahilan, di umano nang hihingi si Williams ng sweldong singlaki raw ng salary ni Junmar Fajardo. Hindi na itago ni former PBA Commissioner Noli Iyala ang pagkainis sa inaasal ng former TNT player. Kahit daw kailan ay hindi siya naniwalang tatransfer si Williams sa Converge, lalong hindi siya naniwalang maglalaro ito sa kupunang ito. Sa kanya raw palagay, ang brat na si Williams ay hindi na maglalaro sa PBA. Dapat daw matuto ng leksyon ng iba pang kupunan na huwag paniwalaan si Williams at ang PR team nito. Kaya wag rin nating paniwalaan ang mga artikel na sinusulat ni Homer Saison dahil yan ay noon pa sumisip-sip kay Williams. Anyway, naniwala ang coaching staff ng Converge, pati na ang franchise owner na si Boss Dennis Uy na makukumbinsi nilang bumalik si Mikey Williams at maglaro para sa kanilang kupunan. Pangarap ng Fiber Xers na lalo pang palakasin ang kanilang lineup at makipagkompetensya sa mga perennial title contender sa PBA. Anyway, with or without Mikey Williams, para kay Coach Tim Cone ay magiging mapanganib na kalaban ang Converge. Kaya paghahandaan nilang mabuti ang kanilang magiging sagupaan sa June 20. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Sinungkit ng SMB ang top seed at dahil dito aakyat sila sa quarterfinals na may hawak na twice to beat advantage. At nagkataon, Meralco ang kanilang makakabakbakan. Perpektong pagkakataon para makaganti sila sa Bolts. Noong season 48, tumaob ang SMB sa finals laban sa Meralco. Iyon ang una at kaisa-isa pa lang na titulo ng tropang kuryente.
Para kay CJ Perez, yun daw All-Filipino Finals kung saan tinalo sila ng Bolts ay nakaraan na. Different ball game na raw itong pagharap nila sa quarterfinals. Pas na raw iyon, pero kailangan daw nilang i-redeem ang kanilang sarili. Kailangan daw nilang bumawi. Ngunit hindi lang pagbawi sa Meralco ang motivation ng SMB. Na-motivate din sila ng katotohanan na bigo silang makasalta sa playoffs last conference. Masakit iyon sa pride ng SMB pag-amin ni Leo Austria. Sa mahigit isang dekada ay noon lang daw sila nabigong makaakyat sa playoffs. At ngayong All-Filipino Conference, desididong bumawi ang Beermen. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rick Armada. Paglaruin daw si RHJ, sabi niya sa PNP. Sa iyo rin, Papa Kiko, shoutout. Salamat sa walang katapusang suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Rodante Sabida. Yes, atin ang All Filipino, sabi niya. At sa iyo rin, shout out UG Ariel Serrano. Iba ngayon, walang import, sabi niya. At sa iyo rin, Erwin Santiago. Yes, napakasisipag nitong mga ito. Sa iyo rin, shout out Efren Mendoza Kabayan. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shout out Lemlem. Yes, nagtatago ang mga haters pag ganitong nananalo ang Ginebra. Tama ka. Sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Carlota Vega and Jolly Bundak. Shout out sa inyong dalawa. At sa iyo rin, Ninita Fortu. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.